Kilala natin si Home Credit as nag-offer siya ng product loan, and at the same time guys, matagal na rin naman to itong pa-cash loan po ni Home Credit na up to now, talagang namamayagpag pa din. Well, in this video, lahat ng gusto nyong malaman kay Home Credit Cash Loan, isi-share ko sa inyo based sa experience ko. Kauutang ko lang kay Home Credit. Isi-share ko sa inyo yung updated loan application po nito, no? Guys, na-shock ako sa interest rate niya. Sobrang baba. Mind you ha, meron siyang 6 months to pay. Grabe. Mamaya malalaman nyo lahat yan. Well, anyways, lahat po ng information na gusto nyong malaman kay Home Credit, isi-share ko yan sa inyo. Hindi lang po kung paano mangutang dito, but of course, kung paano po maging qualified dito, sino ang eligible. And FYI guys, up to now, kahit nagpapautang to si Home Credit Cash Loan, up to 150,000, legit yun ha. Cash loan yun ha, withdrawable good as cash. So, still po, hindi po siya nanghihingi po ng kahit anong income proof or income documents po. Wala po tayong kailangan isubmit. Only the ID po. Well, very excited ako i-share sa inyo yung information regarding kay Home Credit Cash Loan. Kasi ito talaga yung mga kailangan yung malaman dahil sa paulit-ulit na mga nagtatanong sa akin dito kung paano nga ba ma-offeran dito, paano mag-cash loan, paano mangutang. Well, disclaimer po, this video is not sponsored by this Home Credit Loan app po. This is just based on my experience po na gusto ko lang po siyang i-share sa inyo. That is because it's been 3 years na iniingatan ko yung account ko dito sa Home Credit Cash Loan at patuloy ako nangungutang dito, mapa-product loan or cash loan. And recently nga lang, no, nangutang ako dito. Kaya hindi pwedeng hindi ko yan i-share sa inyo para alam nyo yung updated cash loan dito. Kasi time to time, nagbabago, diba? Well, anyway, sisimulan ko sa mga katanungan na very popular dito. Pwede ba tayong ma-offeran ng Home Credit Cash Loan kahit wala tayong offer? Kasi alam nyo, gustong-gusto natin yung mga instant cash loan offer. Pero guys, unfortunately, no po. Hindi po tayo offer po ni Home Credit Cash Loan without an existing offer. So, ano po ibig sabihin nun? So, most probably po, mag-i-start po tayo sa pa-product loan po ni Home Credit. So, mostly kasi, ang pina-product loan natin kay Home Credit is mga gadgets, furnitures, appliances, diba? Sa cellphone po ako nag-start. 9 months to pay po yun. So, kailangan ba tapusin ko yung 9 months para ma-offeran ako ng Home Credit Cash Loan? Guys, the answer is no. Hindi kailangan tapusin yon. Kasi kusa pong mag-offer si Home Credit sa atin talaga. Lalo kapag good payer tayo. Yun lang ang pinaka-key kay Home Credit. Kailangan good payer tayo. On time tayo nagbabayad. Huwag tayong magpasira dito. Kasi sa case ko, dahil 9 months to pay yung aking pinakaunang product loan sa kanila, 3 months pa lang po ako nagbabayad na offeran niya na agad ako ng cash loan. Kahit may existing pa ako, di ba? O saan ka pa? Pwede po tayong ma-offeran anytime. Basta meron lang po tayong product loan na existing or nagka-product loan na tayo. Well, next, paano mag-apply kay Home Credit Cash Loan? So, meron ko re-recommend sa inyo based sa experience ko. Kasi the first time that I availed the cash loan po is through the Home Credit representative near me. Alam mo sa mga mall, ang mga Home Credit representative dyan. Dyan po ako lumapit. Dyan po ako nagpa-assist. So, sa pangalawang cash loan ko, guys, ang ginawa ko, pinrocess ko na siya online na. So, dito lang ako sa bahay, nag-apply ako, at na-receive ko rin yung pera right away, agad-agad, real time po yun, through my Home Credit app. Yun lang yung ginawa ko. Which is, yun po yung i-share ko sa inyo later on, no, para alam nyo kung paano mangutang ngayon, paano mag-apply for a loan once po tayo ay may offer na dyan sa ating Home Credit app. Well, ito na nga, na-offeran nga po ako kay Home Credit Cash Loan na naman, dahil kasi settle ko lang po kasi ng aking utang dito. Sinagad niya naman yung offer niya sa akin into 150,000 pesos withdrawable good as cash, guys. Ang kailangan lang natin i-prepare po, of course, yung ating face, kasi kailangan natin ng facial verification, and then ang ating ID. Guys, update lang ha, kapag nag-cash loan tayo dito kay Home Credit po, make sure meron tayong mga ID po na ganito. UMID, PhilSys ID or National ID, Driver's License, Postal ID, Voters ID, and PIC. Ito lang po yung tinatanggap niya po as of now. Ito po yung updated ha. Guys, kapag may offer po tayo sa Home Credit Cash Loan po, no, dito sa app kasi natin yan, pinaka-mabilis nating malaman. So, makikita nyo yan dyan. Under po siya ng loans na meron po akong offer po ng cash loan of up to 150,000 pesos as well as a product loan. Well, ang focus naman po natin ngayon is Home Credit Cash Loan po. So, ito po yung kinlik ko pong details. And as you can see guys, I can loan daw with a minimum amount of 3,000 pesos and the maximum amount of 150,000 pesos. At kapag dinadrag-drag ko po yung loan amount po, kung makikita nyo dyan, yung loan term ko, nagbabago-bago siya. Umiiksi, humahaba. Depende po talaga yan sa loan
loan amount. And then dito po sa baba, meron pong pa-insurance po kasi si cash loan ni Home Credit. Pero don't worry dahil pwede nating ma-waive yan dito sa app. Well, FYI lang ha, dapat po decided tayong mangutang dito kay Home Credit Cash Loan po ng talagang amount na gusto nating utangin dito. Kasi hindi porket 150,000 po yung kaya pong ipautang po ni Home Credit Cash Loan, is pwede po natin siyang i-multiple loan. Hindi po ganun si Home Credit ha, wala siyang multiple loan. One-time cash loan po siya dito, depende po yun sa amount na gusto nating i-loan dito. Well, anyways po, si Home Credit Cash Loan po pala, depende po sa loan amount po yung loan terms natin. Just like for this po, no, nag-offer po siya from 6 months up to 48 months to pay. So, ang desired amount lang po na cash loan ko dito is itong 30,000 pesos nga po, 6 months to pay po ang pinaka-early term. Well, ang monthly payment ko kasi sa 6 months to pay sa 30,000 na ni-loan ko is 5,537. Ngayon, kinompute ko siya guys kung magkano yung interest rate niya in a whole. So, lumalabas po na 10.74%. Ang interest rate niya, hindi ito monthly ha, 6 months to pay. So, divide natin for 6 months to pay. Lumalabas po na 1.79% monthly. Guys, napakababa nun. Grabe no, sobrang liit compared sa ibang pautangan dyan online na legit din. But wait, hindi pa po tayo nagtatapos dyan, no? Well, decided po ako mag-loan dito. Binaba ko po siya. Kailangan ko pong fill upan yung additional information dito sa baba, including my loan purpose. Wala namang maling sagot dyan. And then, sa cash out method na credit to my bank yung pinili ko. And dito po sa loan summary niya, kung makikita nyo po dito, hindi ko po siya buong matatanggap because of the processing fee na standard po ito. 500 pesos po in every transaction po talaga. Standard po ito. Noon pa man. Wala na, okay pa din naman sa akin kasi lumalabas lang naman na 1.6% of my loan amount. Yun po yung kanyang processing fee. Okay pa din sa akin yun. Well, dito nga lang po sa baba, no, hindi reliable po yung interest rate niya dito na plus 3.5% monthly. I don't know kung ano yung sinasabi niya dito. Hindi ko alam kung maximum to if ever kasama dito yung penalty or what. Kasi kung ano yung kinompute ko kanina, yun yung talaga yung interest rates niya. Kahit kayo pang mag-compute, ganun talaga. No? Anyways, guys, no, kinontinue ko siya. Well, andito na po tayo sa application po para tuluyan na nating makuha po yung pera. So, we need to undergo pa din po yung kanilang application process na kailangan i-review natin or i-update po natin yung mga details na pinasa natin noon. Kasi meron na nga tayong account sa kanila, di ba? Kailangan po nating i-update yung ating self-verification, yung ating ID document, to which is yung pinakita ko sa inyo na ID kanina, yun po yung mga IDs po na kailangan po nating i-submit at pipicturean din po natin yun. As well as our income information. Don't worry, hindi siya nanghihingi ng income proof or any income documents po. So, declaration lang po tayo dito with all our honesty lang po. Well, next po is the personal information po na kailangan din natin i-update. So, ito sa about our personal details lang po, our full name, our status, and then next is the cash out method po. So, itong cash out method, ang daming nagtatanong nito kung pwede ba siyang i-direct to GCash. So far kasi guys, meron tayong dalawang cash out method. So, through credit to my bank account, and then yung pangalawa po is through cash pick up po. So, itong credit to my bank account, so ito po yung ginagamit ko. Dito ko po tina-tied up or dito ko po pinapasend po yung aking loan. Ito po yung mga bank partners po nila. So, limited lang po siya. So, for sure naman siguro may bank ka dyan. Whereas, kung gusto mo naman ng cash pick up, pwede naman through remittances po. Pero hassle lang kasi siya kasi hindi siya real time, no? Parang aantayin mo yung reference number, mga ganun po. Hassle siya for me. So, maganda pa din talaga if through bank account. Well, next po nating i-update is our repayment method. Dito po, papipiliin kasi tayo kung auto-debit arrangement ba yung ating payment dito or kung over-the-counter ba tayo yung kusang magbabayad dito. So, for me, I choose over-the-counter po. Anyways, no, after po nyan, we need to update also our trusted contact person or the emergency contact. Napakahalaga po nito kay Home Credit kasi in case po hindi tayo makabayad. Ito talaga yung legit na kukontakin niya, dahil ganun talaga siya. Well, kahit isa lang naman po yung ipoprovide natin dito. And then lastly po is the housing type. Kung ano po yung status natin. Kung tayo po ba ay own properties or nagre-rent tayo. Mga ganun lang po ang kailangan niya dyan. Well, kung okay na po lahat ng iyan po, kung na-update na po natin yan, so i-submit lang po natin agad-agad and right away naman po, no, kailangan makareceive tayo ng ganito. Congratulations, your cash loan is approved. But wait lang guys, hindi pa tayo na-disbursan dito ha, wait lang. So, ang next po na process po nito, may nakalagay dito, review loan documents sa baba. So, i-click natin yan at mag-review po yan ng mga contract, disclosure statement. Just like this one po, no. So, yan, papakita ko lang sa inyo. Ganyan po. So, lahat po ng mga agreement nila dyan po, no, we need to agree. We need to click the sign loan agreement dito sa baba. And after nyan, magsisend po sila ng OTP or verification code po sa ating phone number and then, i-enter po natin yan. Agad-agad po, pumasok agad siya sa aking account. Sa aking East West bank account po. And then, nag-info nga siya na 29,500 daw po yung na-receive ko right away as in. Very quick po yung disbursement niya. And then, bumalik po ako sa aking Home Credit app at nakita ko po doon na meron na po akong repayment schedule po dito. And legit, congrats, may utang na ulit ako. Guys, so makikita nyo dyan, yun yung sinasabi ko sa inyo na mawawala na po yung remaining credit
credit limit natin dito sa Home Credit Cash Loan kapag po nag-avail tayo ng loan dito. So, wala na akong offer. Ito na yun. Anyways, don't worry, no? Sa mga nagtatanong dito, yes, possible pa rin po na ma-offeran ako ng Home Credit Cash Loan kahit po may existing cash loan ako. Nangyari na po yan ng ilang beses sa akin and possible po yun and pwede po tayong maaprubahan ulit. Basta lang po, mag-reflect lang po ulit siya dyan. Well, pasensya na ako napahaba tong video na ito. Gusto ko lang kasi na ma-inform kayo sa lahat ng details na kaya kong ibigay sa inyo based sa experience ko. Ngayon, kung may information akong na-miss po, you can comment down below. I will try my very best po, no, para ma-share ko din sa inyo yung information na yan. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!